Ang politika ay kinakatawan ng iba't ibang pananaw sa daigdig o ideology. Sa political spectrum ay nariyan ang mga conservative na traditionally ay nasa kanan, sa gitna ang mga liberal at sa kaliwa nakahanay ang mga revolusyonaryong pananaw, mga sosyalista, radikal at mga komunista. Sa tunggalian ng mga puwersang ito, tumatakbo ang politika ng isang bansa gaya ng Pilipinas. Sa kasaysayan, ang mga halalan nakaabalahan lamang ng mga makakanan at mga panggitnang elemento. Hindi sumasali ang kaliwa sa mga eleksyon dahil para sa kanila, walang pagbabago sa istruktura ng lipunan ang idinudulot ng eleksyon. Pero nagbago na ang panahon. Sa kasalukuyan, may iba't ibang puwersa ng mga kilalang left-leaning organization ang kalahok na sa halalan. Magmula pa noong unang panahon, iisa ng paraan ng pamumuno sa isang bansa. Yan ay ang pagtatatag ng isang pamahalaan kung saan nakatalaga ang ilang tao na binigyan ng kapangyarihan, responsibilidad at karangalan na pamunuan ang kanilang bansa tungo sa prosperidad. Maraming iba't ibang klase ng pamahalaan. Iba-iba rin ang paraan ng pagkakatalaga sa mga namumuno at maging ang hangganan at sakop ng kapangyarihan, maging mga prioridad at idealismo. Mayroong dalawang kategorya na maaring kabilang ang mga klase ng pamahalaan base sa idealismo. Ang right wing na sumusuporta sa social hierarchy at economic freedom, at ang left wing na siya namang kumukundina sa hierarchy at nagtataguyod ng social equality o pagkakapantay-pantay. Dahil sa pagtanggap at pagtahak ng bansang Pilipinas sa landas ng kapitalismo, masasabi na nasa right wing o makakanan ng bansa. Subalit hindi lahat ay masaya dito. Isang manawakang makakaliwang pagkabagabag ang naganap sa bansa. Ito'y bunsod ng galit ng mga mamamayan laban sa korupsyon, pang-abuso sa kapangyarihan at paghina ng ekonomiya sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Marcos. Tinawag ito na First Quarter Storm. Sa kasagsagan nito, isang lihim na samahan ang nagsasagawa ng pag-aaral tungkol sa idealismong Marxism at Leninism. Kilala ang samahan sa tawag na Partido Komunista ng Pilipinas o PKP. Di nagtagal, dala marahil ng pagkakaiba ng prioridad ukol sa kanilang mga hakbang. Nagkawatak-watak ang PKP. Kasunod nito, ilang mga miyembro ng PKP na nanatiling tapat sa kanilang adhikain ang muling bumuhay. Bukod sa PKP, marami na ring grupo na may tila makakaliwang adhikain at idealismo ang nagsulputan. Lahat nais itatag ang pamamaraang pagkakapantay-pantay ng left-wing politics. Ngayong nalalapit na naman ang araw na ang mga Pilipino ay magtatalaga ng kanilang panibagong leader na magsisilbi sa bayan. Nawa ay hindi malimutan ng ating mga pinuno na kaliwa man o kanan, bawat isa sa atin ay may karapatan at kakayahan na umasenso kung bibigyan lamang ng oportunidad. Respetuhin natin ang paniniwala ng bawat isa. Dahil anuman ang ating paniniwala, tayo ay magkakapatid pa rin na Pilipino. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, Robert Tan. Sa aming pagbabalik, makakausap ni Cathy San Gabriel ang chairperson ng Commission on Human Rights, si Ginang Eta Rosales, at chairperson ng Partido Lakas ng Masa, si Ginoong Sonny Melencio. Dito lang sa Pag-aanda para sa Hatol ng Bayan. Mula nang tumiwalag sa Nationalista Party, sumapi si Crisanto Evangelista sa Partido Obrero at naging leader nito. Ito ang naging simulain ng makakaliwang politika na pinamumunuan ng kilusang manggagawa. Noong 1930, itinatag niya ang Partido Komunista ng Pilipinas na idineklarang iligal na organisasyon ng Korte Suprema noong 1932. Mula noon, lumawak at tumatag ang kilusang kaliwa sa politika ng Pilipinas, bagamat hindi ito nakikilahok sa mga halalan. Kayo po ay nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ako si Cathy San Gabriel.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Media ng Bayan na pinagsanib puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin po kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Sasamahan po tayo sa diskusyon ngayong araw ng mga bisita natin, ang Chairperson ng Commission on Human Rights, si Ginang Eta Rosales, at ang Chairperson ng Partido Lakas ng Masa, si Ginoong Sunny Melencio. Unahin po natin ang ating diskusyon sa napakasimpleng tanong, kailan po ba sinasabi ng isang grupo ay nasa kaliwa ng spectrum? Mr. Melencio. Kami po ay tinatawag na nasa kaliwa sapagkat ang gusto po namin baguhin ay yung sistema na umiiral ngayon sapagkat ang sistemang ito doesn't work for the majority of the people. We call it the capitalist system. So we want a system where there will be fair distribution of wealth among the people. Yan ang talagang katawagan sa mga kaliwa. So we're in the left of the spectrum because of that. Pero sa ngayon po, napakarami na rin pong grupong nabuo. Ma'am Eta, can you please give us a brief history lang kung paano po nagsimula itong ganitong movement? Kasaya. Makulay at masaya. Kasi, kailan ba yun? Siyempre, post-Marcos, no? Napakaganda ng People Power Uprising at magse-celebrate tayo on the 25th Yes, niyan. malapit na. Diba? So, right after that, ang naging desisyon ng mga mass movement, ang tawag namin, mass organizations, to try parliamentary politics na. Kasi dati, parliaments of the streets lang, no? Andun ka, marcha ka ng marcha. So, ngayon, baka meron na tayong espasyo para sa ganyan, bumoto na tayo, pumunta tayo. So, yung 1987, electoral politics was very crucial. Doon na nagkaroon ng National Council meeting. Ang presidente ng bagong alyansang Makabayan, miyembro pa ako noon, was the late Senator Lorenzo Tañada. No? So, sige, boto natin kung sino ang ating lalaban tayo. Tapos ang ambisyoso, senador ka agad, ano? So, okay naman kay Senator Lorenzo Tañada, no? So, doon naglagay ng slate. Horacio Morales, si Nelia Sancho, mga celebrated ko, Romy Capulong, namatay na rin si Romy, tapos, basta sino pa ba sila? Cabel, Crispin Beltran, ang dami nang namatay, O yun, so, marami-rami sila, tapos ito yung naging ko. Actually, kahit nga ako, nino-nominate nila, pero I turned down the nomination, kasi, sabi ko, baka matalo sigurista ako, no? So, palagay ko, bagong-bago ito, so, I turned down the nomination. So, Nelia Sancho was the only girl doon. So, masaya yung Senado. If you remember Leon Alejandro, Yes. He ran for the House sa district. Doon sa Nabotas naman siya. No? So, si Juan, namatay na rin siya, Maita Gomez. Yeah. She also ran sa distrito, I think. Manila. Sa Manila. But I think she ran with the Liberal Party or with the Partido ng Bayan. Her group, it's a women's group. Tama. It was a women's group. So, they were considered as left because left nga, as funny, you cannot expect us to be on the side of government. No? Kung sentro yan, gobyerno, tsaka yung kanan, gobyerno, precisely because, my goodness, I mean, for 14 years of one-man rule, no? So, you have to go left. Kaya, left kaming lahat. So, ayun, we all ran. And the only one who won was in the district of Samar, si Garduce. Yeah, the father of Sally, no? Of Sally, yeah. Garduce, dalawa sila pala, and then the other one, I forget already. So, dalawa lang. Tapos yung senador, talagang talo. And we never understood how, kung bakit. Yung pala, there is such a thing as money politics, there is such a thing as manipulation of votes, etc. So, napaka-naive namin. So, that was the 1987, okay? After the 1987, noong 1990, Partido ng Bayan, again, we ran 1992 yata yon, panahon ni FDR. Ginawa naman akong presidente, Partido ng Bayan, So, presidente, pero hindi ako tatakbo. Pero nagpakwan kami. We had a lot of local seats. Actually,
prior to that, there were a lot of left-leaning politicians or yung progressives, no, who ran under the Liberal Party, PDP Laban, tapos maraming nanalo. Yon. Then Partido ng Bayan, in 1992 or 1995 it was, I became the president, so we fielded again a lot of seats. If I may add, Go ahead. Cathy and Eta, kasi even before yung 1987 na Partido ng Bayan, the left actually participated in election in the 1976 Batasan tama. Pambansa. Remember, Tama, Batasan tama. Pambansa Oo. election. We were with the Oo. left then, radical left, and we fielded sila yung BHB, Bongcayaw, Herrera, Barican. Tama, Trinidad. And it Oo. was the time that we formed the Laban, with yeah. nakakulong pa noon si Senator Benigno oo. Aquino. That was the Kaya start pala. nagkasama Oo. noon ang with Senator Benigno Aquino. Benigno, yeah. Pero yan ay minaniobra ng Marcos. There was a dictatorship at that time. So si Imelda, nakopo niya lahat, and lahat ng laban candidates talo yun. Talo. And it She was even because got of a that. higher she even got a higher vote than Alright. Ninoy. Okay. Oo. Yeah. Knowing all this, sinasabi niyo po na hindi kayo, wala kayo sa side ng pamahalaan. Iba ang gusto niyo maging sistema ng pamamahala. Ang tanong po ng common tao, bakit po kayo sumasali sa sistema na nilalabanan ninyo, na hindi po kayo naaayon sa inyong paniniwala at ideolohiya? Kasi actually itong electoral na laban, itinuring na namin itong isang arena ng labanan. Kasi, ang sabi nila, ang left ay para lang sa armed struggle. Meron pong left na ang talagang dala-dala ay yung mass movement. Kasi hindi naman magkakaroon ng revolusyon kung hindi kumikilos yung mga tao. Parang isang maliit na grupo ka lang. So the only way tindihan ng masa yung problema sa eleksyon ay lumahok sila sa eleksyon. And let them see doon sa experience nila na talagang may problema yan. Kaya ang amin mo pong paglahok sa eleksyon is to expose the system. That's one of the way to expose the system. Like what we have right now. The election right now ay dominated ng mga political dynasties and even trapos. At alam namin na yan ang magiging resulta niyan. But why are we joining this election? We are intervening in this election to show that this is the problem. And we have to do something para mabago ang problema na ito, at isang paraan ng pagbabago dito ay lumaki po yung bilang ng mga kaliwa at lumaki yung bilang ng mga makakaintindi na may problema talaga sa ating politika at kailangan ng gumawa ng pagbabago. So it's basically because of the exposure of the system, and of course, siguro yung ibang nakakalahok sa loob kasi may ilan ding opportunities na nabuksan over the years. And yun ang isang pinagpapasalamat namin sa People's Power Revolution. Kasi sa pamamagitan nabuksan yung party list system. Ngayon po pwede na magpapasok sa Kongreso, although napakalimitado. 20% or hindi Yes. naman nakukuha yan eh. At pagdating doon, hindi pa rin kami makagawa ng batas na totoo kasi dominated kami ng mga trapo at saka political dynasty. Ma'am Eta, is there negative connotation po pag sinabing makakaliwa o leftist ang grupo? Right now, there is, malakas yun. But I mean, from our point of view, why do we enter electoral politics? Kasi may space na. That's the difference, no? Nung panahon ni Marcos, one-man rule siya, lahat hawak niya, di ba? He abolished the Congress, Korte Suprema, hawak kontrolado niya. But with the restoration of formal democracy, as you would put it, may space na. So may pagkakataon ka na lumaban. Mahirap nga siguro, pero kailangan. Kasi dapat isipin natin, ang gobyerno ay dapat para sa tao. Hindi dapat para sa iisang tao, kundi para sa marami. Ganon yun, di ba? Oh. Yes. Kakaibang usapin nga pang pagpolitika ang paksa natin sa ngayon. Nagsisimula pa lamang tayo at marami na agad pasabog sa ating talakayan. Marami pa tayong pag-uusapan ng ilang paalala. Sa panahon ng diktadura ni Marcos, 3 beses na nag-boycott ng halalan ang mga makakaliwang grupo sa paniniwalang walang magaganap na patas, malaya at makabuluhang eleksyon sa ilalim ng poder ni Marcos. Ito ay ang 1981 presidential elections, 1984 Batasang Pambansa elections at 1986 snap presidential elections.
Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Sa unang bahagi ng panayam natin sa ating mga bisita, parang nagmisulang parang history uli itong nakikita natin. Nalaman natin dito kay Chairman Rosales, kay Mr. Melencio na nung panahon ng 1978 ay sumali na rin ang mga sinasabi natin mga left-leaning groups sa eleksyon. Pero ayon sa kanila, dahil naging one-man show daw ang rehimen Marcos, naging imposible na manalo dito sa eleksyon. Kaya after a few years din, ng 1987, sumali rin sila sa eleksyon. Marami rin sumali, pero may nanalo din, tulad ng ni Congressman Ben Garduce ng District of Samar. Ito nga pinapakita nila, sinasabi nila Chairman Rosales at Mr. Melencio nung pagkatapos ng People Power, EDSA People Power noong 1986. Nagkaroon uli, umiral uli ang demokrasya, kaya nagkaroon uli ng opening, parang nag-espasyo sa larangan ng politika. At nung tanungin sila kung masali dito sa mga eleksyon, ito'y parang tugunan ng sigaw ng ating taong bayan para imulat ang mga mali daw sa sistema ngayon sa politika. At gusto nilang ipakita kung ano yung mga mali nito at paano ayusin ang mga mali dito sa sistemang umiiral ngayon sa ating larangan ng politika dito sa Pilipinas. At ihanda na ang inyong mga katanungan at sumali sa talakayan. Bisitahin lamang ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. At para sa pagpapatuloy ng talakayan, balikan natin si Cathy San Gabriel at ang ating mga panauhin. Cathy? Maraming salamat sa iyo, Robert, at mga kaibigan. Kasama pa rin natin sina Chairperson Eta Rosales mula sa Commission on Human Rights at Mr. Melencio ng Partido Lakas ng Masa. So ngayon po, ang pag-uusapan po natin, marami pong mga grupo na left-leaning na existing. Kayo po sa Partido ng Masa, isa pong koalisyon nito. Pakipaliwanag po dahil meron din yung party list group. Yes, that's right. Ang Partido Lakas ng Masa, well, isang bagong political party yan. Nakuha lang namin ang certification from COMELEC last September 25. That's a certification bilang isang national political party. Kaya ibig sabihin, pwede kami magpatakbo at nagpatakbo nga kami. Kaya lang maikli ang panahon, kaya October 1 to 5 lang yung pagpapatakbo. Kaya nakapagpatakbo lang kami ng mga 23 local candidates, including congressional district, congressman, at saka yung po marami, yung mga councilors, meron kaming mayor, meron kaming vice mayor. At pero allowed po kami na magpatakbo senador at kung po pwede pa nga magpapatakbo kaming kung presidential yan, kaya namin magpatakbo ng presidente. Well, that depends on our strength and capability. Pero at the same time, meron po kaming party list. Ang party list naman namin ngayon nagbabalik yung pong Sanlakas. At nasabi nga kanina ni Commissioner Eta na ito pong Akbayan at Sanlakas ay yan po yung unang-unang nanalo sa party list system natin noong eleksyon ng 1998. So dalawa po yan. Bago pa pumasok yung ibang grupo dito sa party list. Kaya kasama po kami sa kauna-unahan na pumasok o nag-intervene sa ating electoral process para po magawa yung sinasabi namin kanina na maipakita sa masa kung ano mga problema natin. Ma'am Eta, kayo po ay 3-termer representative ng Akbayan dati. Ngunit marami na nga pong mga grupo. Paano po natin malalaman ng ating mga kababayan yung distinction? Kasi kung left-leaning po, ay hindi po ba halos pare-pareho naman yung inyong paniniwala? Excuse me. Yung left-leaning kasi, siguro pwedeng ilagay doon sa punto na pag one-man rule, mahirap na sumentro ka. Kasi parang sumisentro ka sa gobyerno mismo na salungat sa at taliwas doon sa interes ng taong bayan. Di ba? Ngayon, sabi ko nga, nung natapos na si Marcos, alis na si Marcos, nakapasok ang tao, may espasyo na. Bagamat pero may espasyo na para makalahok sa eleksyon. Bagamat andyan pa rin yung money politics, marumi pa rin yan, and so on. Ngayon, ang kagandahan niya, nung 1998, doon na nga pumasok yung party list system. Pero, bago kami pumasok diyan, talagang inilaban pa namin yung party list system na yan. Heidi Yorac was the chair of the COMELEC noon, tanda-tanda ko. Siya at si Christian Monsod. Excuse me. Tapos sabi niya,
Eta, pumasok kayo sa party list system. Una, kinakailangan ma-approve natin ito sa Kongreso. Tapos pumasok kayo, kahit pangit, kahit flawed, ang importante nandun kayo sa loob. Pag nasa loob na kayo, tsaka na ninyo baguhin. At nasa Ganon. loob na nga po, Oo. nakapasok na nga po kayo sa loob. What change did you hope to achieve, and what gains have you made so far? What victories have the leftist group made in terms of changing the government? I would say na yung advocacy, malakas yun. Diba? Ako nun yung aking mga bills, yung mga panukalang batas ko, abay, ayaw ba naman nilang ilaban yun sa Kongreso? Kasi, Kathy, in-expose namin yung payola. May 500,000 peso bribe sa amin, sa Kongreso ng panahon na yun, because they wanted to privatize yung kwan ba, Napocor, di ba, yung sa Epira Law. So, yung Sanlakas, si Rene Magtubo yan, at saka ako, in-expose namin yan. Sabi namin, ba't kami tatanggap ng 500,000? Wow, that really brought the house down, no? You never, ever contradict the old boys club. Ganun yun. So, they punished us. So, hindi nakakuan. But, the whole point there was na yung advocacies namin, we came out, I authored, for instance, the compensation bill, which is going to be signed already on the 25th. Edsel Lagman authored it noong 1995, no? Tapos, noong 1998, ako naman. Then, yung I authored also yung anti-torture. Di ba? I was the Reproductive Health Act. Tapos, so, marami itong mga bills na ito na matagal ang panahon. So, yung advocacy lang, patuloy, more or less, marami sa mga kaliwa na nakapasok doon sa parlamento, sa Kamara de Representantes, ang lumaban. Tapos yung mga progresibo rin sa Senado, di ba? So nagsama-sama ito. At ngayon, nararamdaman natin, I'll tell you, the President Noynoy, it was during his term, ika namin phenomenal yung pagkapasa ng mga human rights laws. And that to me is what it's all about, no? Siyempre, ibang usapin pa yung ipapatupad mo yan. But the fact is, during his term, the IDP, Internal Displaced Persons Act, has been passed already. The compensation law has been passed. The Anti-Enforced Disappearance Act has been passed. The Reproductive Health Act has been passed. The OPCAT protocol, itong ratification sa Senado on torture, has So, marami po yun. 9851, yung IHL, also under him, has been passed. Rome Statute has been passed. Ang daming batas na napasa dito lang sa panahon niya. Pero ang tanong po, mula po sa pakikibaka sa streets, hindi po ba naging mahirap para sa inyong grupo, Kasani, yung transition mula sa kalsada tungo sa Kongreso, sa pamahalaan? At talagang mahirap po kasi ang kami nasanay sa pagkakalsada, sa aming pagtutol sa mga policies ng government, at nang kami mapunta dyan sa yung mga kinatawa namin sa Kongreso, talaga pong lahat ng mga pagsisikap namin, dahil dominated yan ng mga trapo, dominated yan ng mga bilyonaryo, ng mga milyonaryo. So, konti lang po yung naipapas ng mga bills. Katulad po ng sinabi ni Commissioner Eta, marami rin pong bills yan, pero yan po, lahat ng mga bills na progresibo, pinaglaban yan. Kasama dyan yung mga progressive party list, mga nasa kaliwa. Pero marami po namang hindi progressive na talagang naging problema din ng mga mamamayan. Katulad po ng IPIRA. Yung IPIRA na yan ay talagang dalawa lang ang nag-expose ng panahon na yan. Dalawang progressive party list. Yung pong Sanlakas and Akbayan. Pero nakapasa po yan. At yan ang dahilan ngayon kung bakit mataas yung presyo ng kuryente. Yun pong yung value-added tax. Yan po matagal na kami nagkakalsada, hindi rin namin nagawang pigilin yan. So may limitasyon po sa Kongreso, alam namin yan. Kaya po gusto namin pagsabayin. Magkasabay po yung pakikibaka sa kalsada at yung pakikibaka sa loob ng Kongreso. Pero were there instances po, Kasani, na meron po tayo mga kasama sa makakaliwa na parang nung nakapasok sila sa pamamahala, sa gobyerno, ay kinain na ng sistema at iniwan na yung kanilang paniniwala? Meron pong ganyan, kaya it's very unfortunate kasi nga alam namin na talagang
pag napasok ka sa sistema sa Kongreso, talagang halimbawa yung system dyan, yung pera, yung pondo na ginagamit dyan, yung pork barrel, talagang nakakakurap yan. Kung talagang hindi mo gagamitin para sa kabutihan. At saka yung boys club na sinasabi ni Commissioner Etan, yan scratch my back and I'll scratch yours. Kaya yung bill na ito na hindi maganda, ipasa mo at tutulungan kita dun sa bill mo. So nagiging ganyan po. Kaya talagang sa ganyan pong problema, talagang parang, kumbaga, ano pang magagawa namin kundi expose yung sistema. It's unfortunate, but basically that's what we have. And I think ang dapat na lang gawin po ng mga masa, maging aware sila ng mga ganyang problema at gumawa po tayo ng mga aksyon. Ito po, bago tayo mag-turn over sa aking kasamang si Robert, Ma'am Eta, napakahalaga po na sagutin niyo po itong kontrobersiya na nagsasabi daw po na ang akbayan ay sobrang malapit na po sa kasalukuyang administrasyon at sinasabi nga daw po na ito daw ay party list na ng kasalukuyang administrasyon. Ang akbayan, hindi siya party list ng administrasyon. Sapagkat wala pa yung administrasyon na yan, nandiyan na si akbayan. Unang-una, no? Tapos pangalawa, ang gobyerno, dapat tingnan natin para sa tao. At yan ang dahilan. Gobyerno ako Oho. No? Di ibig sabihin, masama na ako kasi gobyerno. Napakababaw naman ng ganong klaseng pananaw. Dapat ang pagtingin natin sa gobyerno ay gobyerno para sa tao, mula sa tao. Diba? Kaya yun yung dahilan kung bakit kailangan pumasok ka sa gobyerno. Ngayon, si President Noynoy, sinabi ko, okay ba siya? Pinasa niya yung mga maraming batas na yun. I mean, he allowed, tiniyak niya na mapasa yan. Siyempre, meron ding criticisms sa administrasyon, pero ang kalakhan nito, maganda yung nangyayari. So in that sense, okay lang na nasa gobyerno ka, basta malinis at maayos at ang direksyon mo talagang nakaangkla dun sa, ang tawag nga niya, matuwid na daan. Sabi ko naman, tutuwid lang ang daan kung ginagalang ninyo ang karapatang pantao. Diba? Marami po tayong nalinawan sa bahaging ito ng diskusyon at muli natin puntahan si Robert para sa mahahalagang punto. Robert? Salamat, Kathy. At ilang nga sa mga nangingibabaw na pagpapaliwanag sa bahaging ito ay ilang itong mga party list groups, no? Itong mga pumasok na mga left-leaning groups dito. Nagkaroon nga sila process dito sa larangan ng politika, pero ayon nga dito kay Mr. Melencio, medyo naging mahirap ang kanilang transition yung sa pagkakarali sa kalsada, pagpasok dito sa larangan ng politika. Pero anya nga, ito ay nagiging plataforma nila para mag-instill ng changes dito sa politics ng bayan at minamatiyag nga nila, tinitingnan nila kung ano yung mga mali dito at pilit nilang binabago. At maganda daw itong sa panahon ni administrasyong ni Pangulong Aquino ay yung mga ibang bills nila ay napapasa tulad nga nitong RH Bill, Anti-Torture Bill, Human Rights Laws, Internal Displacement Act. At ito nga, marami silang, although marami pa rin ng mga bills na kailangan pa rin ipasa at mga advocacy nila na gusto nilang iparating dito para sa ating mamamayan. Kaya patuloy daw ang kanilang advocacy kahit nandito na sila sa gobyerno. At ayon nga kaya Chairman Rosales, ito ang gobyerno para sa tao. Kahit na nasa gobyerno sila at maganda ang takbo nito, parang sila ay naging party list ni Pangulong Aquino. Pero hindi daw ito ang tamang explanation nito. Ito yung sinasabi niya na ang gobyerno ay para sa tao, para guminhawa ang ating mga kababayan dito. At yan ang tungkulin nila sa mga advocacies na pinapasa nila dyan sa Kongreso. At maliban dyan, narito ang ilang katanungan ng mga nanonood para sa ating mga bisita. Mula naman kay Oliver ng Caloocan, yung mga nakapwestong mga senador, congressmen mula sa leftist groups ba ay may posibilidad na may koneksyon pa rin sila sa mga komunista at aktivista? At ano ang epekto nito? At may second half of the question naman mula kay Ana ng Kainta. Kung may armed struggle at mass movement na nangyayari sa Pilipinas, epektibo ba ito sa ngayon? At sasagutin niya ng ating mga panauhin sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Noong 1987, kauna-unahang pagkakataon, lumahok at nagpatakbo ng kandidato para sa Senado
ang mga kilalang makakaliwang organisasyon sa ilalim ng Partido ng Bayan. Ang kanilang mga kandidato ay sina Bernabe Buscaino, kilala bilang Commander Dante ng New People's Army; Joe Burgos, isang journalist at publisher na kumakalaban kay Pangulong Marcos; Romeo Capulong, panyag na abogado ng National Democratic Front; Nelia Sancho, isang beauty queen na naging tanyag na aktivista at feminista; Jaime Tadeo, leader ng mga magbubukid; Crispin Beltran, leader ng mga manggagawa; Boy Morales, leader ng National Democratic Front. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Muli ako po si Cathy San Gabriel at may mga binasa tayong katanungan kanina ng aking partner na si Robert. Yan ang ating mga bisita na sina Chairperson Eta Rosales mula sa Commission on Human Rights at Chairperson Sonny Milencio ng Partido Lakas ng Masa. Ang unang katanungan mula kay Oliver ng Caloocan, yung mga nakapwesto daw po mga politiko sa ngayon mula sa left groups, ay meron pa bang koneksyon sa kanilang mga aktivista o komunista? Okay, yung pong senador, ewan ko kasi mukhang wala pa namang left, no, na nandyan sa Senate natin at kumakandidato pa lamang. Congressman, well, sila na po makakapagsalita niyan, pero I would suppose na kasama po yan sa constituents nila, especially yung activist na mga constituents. At saka yung communist, socialist, we have to be open na ito yung mga Pilipino rin naghahangad ng pagbabago, and we have to listen to them kung ano mga pagbabago ang gusto nilang gawin. Kaya sa akin, positive po itong epekto na meron tayong ang ating gobyerno ay nabubuksan sa iba't ibang tao na may iba't ibang ideology. Let them fight it out dyan sa Kongreso, at saka natin tingnan ngayon ng mga tao kung ano yung magandang isulong ng mga pagbabago. Chairperson Rosales, yung pangalawang katanungan po, yung tungkol sa epektibo pa ba yung mass movement at armed struggle? Magkaiba po yun, unang-una. Yung mass movement, kilusan ng masa yun eh. Kilusan ng mamamayan at karapatan nila ito. Ito yung nasa saligang batas. Freedom of assembly, freedom of expression. So dapat lagi merong espasyo para ang taong bayan may kakayahan na makapagmarcha, makapagsalita, magkaroon ng talakayan, etc. etc. No? So yung mass movement is a legitimate constitutional right. Yung armed struggle at this point in time, tingin ko hindi na, tsaka negative na yung armed struggle ngayon, tapos paliit na siya ng paliit, no? Kasi they engage in, at least dalawa yan eh, yung isang armed struggle, nakukuha na, meron na siyang framework agreement, yung Bangsamoro. Diba? So sila na rin mismo ang nagde-decide na kailangan na nila ng excuse me, ng peace agreement. Okay? Yung isang armed struggle, hindi pa nag-iisip ng peace agreement, pero panaka-naka nagpi-peace talk sila. Siguro it will take time for them, but at this stage of the game, kung titingnan natin, I don't know na meron silang effective influence on the people. As a matter of fact, you know, let me drink my water first. All right. As a matter of fact, you will actually, the armed struggle will probably be useful and relevant only when there is no space anymore for government. Government is absolutely coercive and tyrannical. But there is no space for armed struggle for as long as you can do things, you know, through peaceful means, no? In fact, right now, the armed forces of the Philippines, hirap na hirap yan, pero meron silang paradigm shift, theoretically. At essentially, ang ibig sabihin nito, 90% of solving the internal armed conflict should be through political solutions. At saka dapat multi-stakeholders, no? And only 10% military when necessary. So, linawin din po natin, Kasani, hindi po lahat ng makakaliwang grupo ay merong armed component. Yes, that's right. Kasi yung armed struggle na sinasabi,
for some groups, ginawa nilang strategy to win yung kanilang mga yung pakikibaka ng masa. But that strategy, I think, is failing kasi ang tagal-tagal na niyan, walang nangyayari, maraming namamatay. So ang mas tingin kong viable na strategy ay yung mismong pagpapakilo sa masa, yung mass mobilization, yung mass movement. Kaya nga diyan pagdating diyan, doon kami nagkakaiba. At pero anyway, I also would maiintindihan ko kung bakit nagkakaroon 'yan kasi halimbawa, I remember election din, pinatay yung marami sa Maguindanao. And how do you anong gagawin mo sa isang kalagayan na peacefully nag-assemble yung mga tao, pinapatay? So people have to, kaya doon papag-iisipan mo, kailangan may depensa sila. Sa ganong kalagayan, lumilitaw yung ganyang pananaw na ito ang dapat nating gawin kasi ang kaharap mo very violent, they use guns against you. Pero kung yung mass movement naman, mass movement pa rin yan. People have to understand, people have to know, and people have to act against yung sa ganyang kalagayan para mabago yung sistema. Ma'am Eta, ito pong pagpasok ng mga left-leaning groups sa pamamahala, sa gobyerno, ito po ba ay sa tingin nyo nakakabuti sa pag-establish ng pagkakaisa o hindi ba lalong nagkakaroon ng medyo conflict sa loob dahil syempre po magkakaiba po ng ideolohiya yung mga nakaupo na at yung mga makakaliwa? Kung tayo ay naniniwala sa kahulugan ng demokrasya, lahat dapat papasukin. Kasi yun ang demo means people, no? Tapos ano ba yung kratin, I think, means power or rule. Power of the people. No? So, power of the people, essentially, yun yung ibig sabihin. Kaya, when we talk about a Kongreso, House of Representatives, yung representatives na yun, kinatawan ng taong bayan. Kung ang lit-lit lamang ninyo na elite, na kayo yung pinakamayaman at pinakamakapangyarihan at kayo nagpapatakbo ng gobyerno, ito ay hindi gobyerno ng taong bayan. Kaya ang mahalagang-mahalaga na makapasok ang iba't ibang mga politikang kaisipan, ideolohiya, upang sa ganun, matamo yung tunay na demokrasya. Maaring masalimuot siya, pero ganun lang naman yung tinatawag na struggle of ideas. Ika nga ganun, di ba? May gusto pa akong explain doon sa question ng mass movement, especially pagdating dito sa election. And I think this is quite important. Kasi kami po, ang panawagan namin sa PLM, sa election, let's make it a struggle and i-develop, gawin natin, i-convert natin yan, i-transform natin yan sa mass movement. Sa paano pong paraan, yung pong masa mismo ay kumilos para sila ay tumakbo doon sa seats of political power, especially doon sa mga lugar, barangay, up. Kasi ito pong ating mga traditional political parties, they don't mobilize the people. Kasi pera-pera yan eh. Kaya they don't even form grassroots organizations. There is no grassroots organizations for yung mga mainstream political parties, Liberal Party or UNA. Meron lang silang ward leaders. Why don't they mobilize the people? Because if they mobilize the people, people will have to raise their own demands. And that is what is important. Kaya para sa amin po, itong opportunity na ito, buksan na nating lahat at pumasok na yung mga tao sa pagkikipaglaban sa kanilang mga lugar para matigil na po itong trapo politics. Kasani, sinabi niyo po yung trapo politics, pera-pera. Pero hindi po kailangan din ng pera para po tumakbo sa eleksyon. Saan po kumukuha ng pondo ang inyong grupo? Ang aming pong grupo ay nanggagaling ang aming pondo doon po sa aming mga constituents, sa aming miyembro. Matagal na po kaming umiral na political party. Matagal na kami mga aktivista. At nakasurvive kami because we share our resources and people who believe in our cause, nagkukontribute po sila. Dito po sa eleksyon na darating, meron din po kaming alliances na ginagawa. Kasi alam po namin, hindi naman namin makukuha yung lahat sa pamamagitan lang ng aming sariling organisasyon. So we have alliances, meron po kaming sinusuportang senador, meron kaming sinusuportang sa mga local, even if mga parties yan ng mga trapo, sa lokal may iba din eh. May iba rin silang mga tao doon na nakakausap namin at meron kaming alliances na ginagawa. Lahat po yan na nakakatulong para po ma-maintain yung aming mga pagkilos. Paano po yung coexistence, ma'am, ng mga makakaliwa at yung mga trapo? Pag nakapasok na po, syempre, kailangan din po magtrabaho hand in hand. Alam niyo yung mga tinatawag na traditional politicians or trapo, maraming stock knowledge yan.
lagi ko sinasabi sa kanila, gusto ko ma-interview kayong lahat. Pag na-interview ko kayong lahat, nung nasa camera ako, no, the representatives, makukuha ko na ang kabuuan ng ating kapuluan, no? Kasi mga kunyan the representatives of their districts, marami silang alam tungkol sa kanilang distrito, no? So, sila in the way that they buy votes and etc. No? So yan dapat baguhin. Pero you try to find out what is good in them, yung technical expertise. flying na. voter tayo dito. May flying voter na tayo. Kanina pa yan. So ayun. So in my nung andun ako sa camera, I had to deal with them. Sabi ko sa kanila, oh my gosh, I never thought it would come mangyayari sa akin yung makakausap ko kayo at makakasalimuha ko kayo, panay kayong mga trapo. Sabi ko ba naman sa kanila, tawanan sila ng tawanan. They were enjoying it and they liked the idea. So, but in the whole scheme of things, I learned how to deal with them because I learned how to learn from them. No? Alright. Yun. Maraming salamat po. At huling katanungan na lang, why do they, the left-hand groups, no, kung tawagin makakaliwa, why do they merit the vote of the people? At mensahe na rin niyo po sa darating na halalan. Ladies first, ma'am. Sige. No, sige. Palagay ko, ganito lang yan. Huwag nating i-label na left as left. No? Let's look at the person. Let's look at the party that carries this person. Let's look at the track record. At tingnan natin yung performance. Mas ganun pa. Ako, I hate yung label na, trapo yan, so hindi yan. Ito kaliwa, okay lang to. Hindi ko ginaganon Pag-aralan natin. Kasi, as pointed out, maraming mga nasa kaliwa rin na medyo questionable din yung kanilang pagkilos, di ba? So, nasa sa tao yan, nasa sa kanyang organisasyon, nasa sa performance nila, malalaman ang katotohanan at integridad. At yan tayo papasok sa pagboboto. Okay, Kasani. At meron din kayong ipopromote. Sa akin po, let's face it, na ang politika natin ay hanggang ngayon kontrolado pa rin ng mga trapo at saka political dynasty. Sa katunayan nga, dito sa eleksyon na ito, naging issue na ang political dynasty, which is good. Kasi sa tagal-tagal ng eleksyon na nangyari, ngayon lang naging isang sentrong issue siya. So, yung pong hindi po magkakaroon ng pagbabago, rin ang nandyan. Naalala ko pa nga yung sinabi ng isa, ano ba ang kay mo kung bakit ka tumatakbo? Ito po'y anak ng isang opisyalis ng gobyerno. Ang sinagot niya, well, since birth, tinuruan na ako dun sa pamumuno. So, naging parang born to rule sila. Born to rule sila. Kaya parang talagang nakakahiya naman po yan. Kaya ibig sabihin, yung pong kaliwa, gusto pong baguhin yan, kasama po natin yung mga tao. Kasi hanggang ngayon, ang sinisisi pa yung mga tao, kasi binoboto nyo sila. Sinasabi po naman namin, nangyayari yan. Kasi sa isip po ng mga tao, ng iba, walang mababago dito. Pare-pareho sila namang ang uupo dyan. So why not use the election para magkapera? Okay. Kaya ibig sabihin, it's also a question of alternative. At ang kaliwa, mahalaga yan kasi may alternative ang kaliwa, may programa. At kailangan lang po nating suportahan. At may alternative kayong libro na gustong i-promote. Ito po, bilang panghuli, ito po yung aking libro na isinulat tungkol po sa kasaysayan na rin ng kaliwa. Full Quarter Storms. Available po ito sa lahat ng bookstores. At hanapin po ninyo na handito po yung story at yung pong pananaw namin sa mga nangyayari sa lipunan at yung dapat po nating gawin. Maraming salamat po, Kasani and Ma'am Eta. At sinamahan ninyo kami sa aming talakayan. At balikan po natin si Robert para sa buod ng aming diskusyon. Robert? Transformation. Salamat, Kathy. At talaga namang marami tayong natututunan sa komprehensibong talakayang ito. Ito nga, nalaman nga natin itong umiiral ng demokrasya dito sa Pilipinas na at may boses na rin sila sa Kongreso at may kapangyarihan na rin mag-instill ng mga changes without the use of arms. Pero ayon nga kay Mr. Melencio, limitado pa rin ang kanilang mga nagagawa dito sa loob ng Kongreso kaya kailangan pa rin daw ang sinasabi niyang to take to the streets, ang mass movement. At sabi niya, kailangan pa rin talaga ng mas malaking espasyo dito sa Kongreso para, at sinasabi niya, and I quote, let them fight it out peacefully in Congress. Yung mga bills at yung mga isinusulong nila para sa ating mga kababayan. At ito nga, dapat may espasyo nga dito para sa atin, para sa mass movements, para at
Nito nga nating Chairman Rosales at ni Mr. Melencio na slowly nawawala na rin itong sinasabi nating armed struggle. It's becoming slowly a thing of the past. At ito nga yung programa nilang mass movement na lang through peaceful means. At sinasabi nga ni Chairman Rosales, mangyayari lang nga talaga itong armed struggle pag talagang wala na talagang espasyo sila dito sa Kongreso. At yung lagi nilang sinasabi ay kailangan talaga maging educated ang ating mga kababayan, lalo na ngayong eleksyon ngayon, at be educated kung sino ang mga inyong mga iboboto, yung sa party list, sa Congress, sa Senado. Tingnan daw ang tao as an individual, not as a leftist person or a leftist group. Tingnan yung tao, yung individual, yung party niya, yung track record nila, at be educated talaga dito sa mga iboboto natin na ngayong halalan. At magbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang Akbayan Party List ang isa sa mga unang lumahok at nanalo sa party list elections noong 1998 na nagmula sa hanay ng mga kilalang makakaliwa at progresibong kilusan. Sila ay tuloy-tuloy na naihalal mula 1998 hanggang 2010. Mga Katino, para tayo nag-aaral uli ng history dahil nung panahon nga nung armed struggle, nung panahon ng rehime ng mga bata pa tayo, na pag-aaralan natin ngayon. At yung maganda nakita ko, noong 1978 pala, nagsimula na rin nilang subuking pumasok sa larangan ng politika. Pero nahirapan daw sila dahil yung one-man showdown ni Pangulong Marcos noong time na yun, naging imposible silang makapasok sa larangan ng politika. Alam mo, Robert, napakahalaga na malaman natin lahat itong history ng mga makakaliwang grupo dito sa ating bansa dahil maiintindihan natin kung ano ang kanilang pinaglalaban, what they stand for. Dahil ang kanilang struggle was born out of years of oppression by dictatorship. So, mahalagang malaman natin ito at para rin maintindihan natin kung ano yung pagbabago na kanilang ninanais na mangyari sa ating pamahalaan at sa ating sosyedad. Ito nga, na may boses na rin sila sa Kongreso. Marami rin mga mahalagang bills na naipasa dahil sa mga advocacy nila, yung mga RH bill, compensation bill, yung mga talagang pagsulong sa kapakanan ng ating mga kababayan. At ang isang nag-strike sa akin yung sinabi ni Chairperson Rosales na sinabi niya, hindi na ganon ka-polarized left and right, no? Ngayon marami na ring gray area dahil nga unti-unti na rin nagbabago ang ating sosyedad at ang pamamalakad sa ating pamahalaan, and they've made so much progress, as you've said, no? Marami nang nalathalang batas, pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pakikipaglaban para sa pagkakapantay-pantay. Kaya sabi, information is power. Educate yourself sa mga iboboto natin itong halalan na ito. At sa nakalipas na isang oras ay maraming naipaliwanag ang mga bisita natin kaugnay sa dahilan at epekto ng pagpasok at pagtakbo sa politika ng mga tao na mula sa mga grupong makakaliwa. Hangad ng aming programa na maibahagi sa inyo ang kalinawan sa mga usaping bumabalot sa eleksyon at politika ng Pilipinas. Ako si Robert Tan. At ako naman po si Cathy San Gabriel. Pinasasalamatan namin ng Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan po sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede ninyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari din ninyong bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. At salamat po sa aming mga naging bisita ngayong araw at salamat sa inyo, ang aming mga tagapanood. Magandang araw po muli sa inyong lahat.